Panoorin nyo ito mga kababayan ko ha. Ito kaya yung mga Chekwa dyan sa WPS. Kaya agresibo sila na maagaw yan. Dahil dito, panoorin natin to. Totoo to mga kababayan ko. Panoorin natin ha. Summons Beijing's envoy in Manila to seek an explanation of the supposed South China Sea deal of then-President Duterte and Chinese President Xi. I think by now we can see that in fact there was a secret agreement. I think that for me at least convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. All right, so I think to my mind that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. FPRRD nagmamay-ari ng isang universidad sa China? Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Ano ang kinalaman ni Nanay Suli sa Fujian, China? Isang kwento ng ugnayan, politika at mga katanungang dapat sagutin. Kapag ang isang dating pangulo ay naglalakbay patungo sa isang banyagang bansa upang pasinayaan ang isang gusali na ipinangalan sa kanyang ina, hindi ba't tila isang karaniwang seremonya lamang ito? Pero paano kung ang bansang iyon ay China? Ang gusali ay nasa isang universidad na sentro ng people-to-people ties at ang pangulo ay si Rodrigo Duterte. Isa itong kwento na tila simple sa ibabaw, ngunit may lalim na maaaring magbigay liwanag sa mga bagay na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Noong Hulyo 24, 2023, naging tampok si Duterte sa pagpapasinaya ng Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University, kung saan pinuri ang yumaong Nanay Suling bilang isang edukador, filantropo at aktivista. Ngunit hindi lang simpleng seremonya ito, isang puno ng pagkakaibigan ang itinanim ni Duterte sa harap ng gusali na tila sumisimbolo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit higit pa sa pagiging isang simbolo ang pagkilala sa kanyang ina, ang seremonyang ito ay isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang personal na relasyon ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Ang pribilehiyong ito, isang gusaling ipinangalan sa kanyang ina sa isang prominenteng universidad sa China, ay bihirang ibigay ng Beijing sa isang banyagang lider. Therefore, malinaw na hindi lamang ito simpleng seremonya kaibigan, kundi isang testamento sa espesyal na ugnayan ng dalawang lider. Gentleman's Agreement, isang lihim na kasunduan. 2 taon matapos ang nasabing meeting, isang bagong kontrobersiya ang sumabog. Noong April 2024, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng isang secret agreement na pinasok umano ni Duterte sa Beijing tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ang insistence ng China na mayroon ngang kasunduan ang nagtulak sa kanya na maniwala sa lihim na pakikipag-usap. Ani pa ni Marcos sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, I think by now, you can see that in fact there was a secret agreement. That is sufficient to prove to me that there was such an agreement. Ang nasabing kasunduan umano ay naglalaman ng pangakong status quo sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang hindi pag-aayos ng BRP Sierra Madre, isang barkong ginawang outpost ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Ngunit itinanggi ito ni Duterte, sinabing wala siyang isinuko sa China. We have not conceded anything to China. If it were a gentleman's agreement, it would always have been an agreement to keep the peace in the South China Sea. Samantala, binigyang diin din ni Marcos ng anumang kasunduan sa ibang bansa ay dapat malinaw at bukas sa publiko upang managot ang mga opisyal sa kanilang mga desisyon. Isama mo pa dito ang ilan sa mga pogo sa ating bansa na alam naman natin kung sino ang nakakasiwa dito. Hindi kaya ito isang pasasalamat mula sa China dahil ang pagpapasok ng malalaking mga pogo sa Pilipinas na pinayagan noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte